Dili kaayo karon mga tawo nga dunay sakyanan. Priority gid nila ang naay insurance ang sakyanan kay unya kuno og madisgrasya, of course, mabayaran sa company ang sakyanan. Kobe, how about the owner of the car? About ang driver sa car, 'di ba? Dapat ang mga tao dapat na ay insurance kay constant gid na siya. Kitang tanan padulong ka nga mawala dinhi sa kalibutan pero wala ta kahibalo kung kanusa. That's why dapat mag-prepare gid ta para sa atong ugma. So dili lang protection. Also, mag-prepare po ta para sa atong emergency fund. Again, this is Chari og akong ipakita sa inyo ha ang atong wealth coach, of course, it's Chinkitan, kung unsa kuno ang mga benepisyo sa insurance. So let's watch this video until the end kay dako kay ni og tabang para sa atua aron itong masabtan kung unsa ka-importante ang naay insurance. Okay? Okay, let's watch this video. Ikaw ba ay nagbabalak na kumuha ng iyong sariling protection or life insurance? May mga nag-aalok na ba sa iyo at pinipilit ka na magkaroon ka ng isa? Ay kung yan ang tanong mo at gusto mong malaman, this is the episode for you. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. It's really an honor and pleasure to serve you every day at 8 p.m. Kaya kung di ka pa nakasubscribe dito, ito ang channel ng mga paunlad at mga payaman. So please do subscribe. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin at benefits of life insurance. If you missed my first episode about the 3 types of insurance that you should know before you buy, please nasa link na lang ng comment section ko, panoorin nyo na lang po or sa description section ko, panoorin nyo na lang. Okay, ano po yung mga benepisyo? May mga nagsasabi kasi, bago tayo mag-benepisyo, may nagsabi, Hindi ko naman kailangan ng life insurance. again, if you are not a firm believer of life insurance, you should not watch this video. Skip mo na to, sayang lang yung time mo. But if you want to know ano ba yung benefits na maidudulot sa iyo, keep on watching. Number 1, magkakaroon ka ng tinatawag na financial security, especially for your beneficiaries. In other words, protection to eh. Protection to para sa mga dependents. Magkakaroon ka ng tinatawag natin na peace of mind. Just in case something happens to the breadwinner, the family can continue to live the lifestyle or can support, di ba, kung ano man ang mga plano nila sa buhay nila. I would rather have something rather than nothing. Ikaw, tanungin ko po kayo, how many of us na experience po natin nung meron pong mga matatanda, lolo o mga magulang, nung nawala po, napag-iwanan pa po tayo ng mga obligasyon. Oo, yun ang masasabi ko. Lalo na hospital bills, di ba, nagbabayad ka. Di ba, mas maganda, syempre, kung, let's say, just in case, may nangyari, wala na tayong babayaran sa hospital bills kasi nga mayroon tayong tinatawag na life insurance. Di ba mas maganda yon? That's number 1 advantage. Number 2, people always complain about the high cost of living. But alam nyo ba, narinig nyo na ba yung tinatawag nating the high cost of dying? O paano naman po yung funeral, burial expenses? Di ba in reality, pag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, at during that moment na gulong-gulo ang isip mo, hindi ka makapag-isip ng maayos, minsan there are some people who takes advantage. So, ika nga, papresyuhan ka ng malaki sa wake, sa puninarya, lahat na hindi mo alam. Eh, wala ka ng choice, babayaran mo na. Pero pag meron kang life insurance or meron kang mga plans, ang kagandahan yan, covered na. Di ba? Wala ka nang iisipin. Ang isipin mo lang ay magdalamhati. Di ba? That's number 2. Number 3, ang kagandahan din po, pag meron din tayong life insurance, you can also use this to pay off your debt. When you say debt, hindi yung kamatayan, utang. Lalo na, ito lang pakinggan nyo ako mabuti, lalo ng ating mga kababayan ng OFW, mga breadwinner po dito, yung bahay na binabayaran, or if not, sasakyan na binabayaran. Ang question ko lang, kumikita ka ngayon, what if naman, wag naman pahintulutan ni Lord, mawala ang breadwinner, sino po ang magbabayad ng monthly amortization na yun? Lalo na kung 20 years to pay pa yun. Eh, syempre, kung di na kayang bayaran, ano mangyayari? Mariremata yan. So, ano nangyari sa binayad mo dati? Mawawala na rin yan.
alam nyo ba, mayroong isang insurance called MDRP, Mortgage Debt Repayment Plan. MDRP po. Ang mangyayari po sa MDRP, ang ibig sabihin niyan, just in case the breadwinner goes, automatically yung balance ng sasakyan at ng bahay, automatically bayad. Paano ba yun? Kung gusto malaman, talk to your friendly neighborhood na FA. Hoy, may sinabi si Chinky na MDRP daw na automatic magbabayad na daw ng ano ko. Paano ba yan? Oh, kausapin nyo na lang sila. Okay? And then, ang gandahan din po, pagka ikaw ay may insurance and protection, potential source for savings and investment. Ha? Talaga? Yes. Kasi ngayon po, may mga insurance na po na tinatawag na VUL, 2-in-1. May protection ka na, may investment ka pa. Habang kumikita yung pera mo, mas mataas po ang interest kumpara sa bangko. At kung paano po yung VUL yan, again, talk to your friendly neighborhood. Again, Spider-Man, na mga friendly financial advisor. Number 5, ang number 5 na talagang benefit no, ng life insurance. Ito yung tinatawag, nagkakaroon ka ng income replacement fund. Ano itong income replacement fund? Just in case the breadwinner goes, automatically the family can inherit the amount of money that they want to inherit and that they want to live on for the rest of their life. Woo! Grabe! Ano ba yan? Alam mo, I'm a breadwinner myself, so I have already designed a program for myself just in case something happens to me, covered na yung pamilya ko for the rest of their life. At syempre naman, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Aisham, si Saiken, okay, si Ruel, okay, maraming salamat. At number 6 benefit, you can pay off your educational fund of your children. Wala ka nang aalalahanin. Kaya nga, ang pinaka-best niyan, use insurance as a leverage. Lalo na, itong tip ko po sa inyo. Let's say, project nyo na hanggang college, magkano po ang kailangan nyo na insurance na bibilin nyo, ang bilhin nyo, term life insurance to cover the educational fund of your children. Ang term life insurance po, annual lang binabayaran. Kasi sa totoo lang, pag graduate na yung anak mo, wala ka ng responsibilidad doon para hindi mo na kailangan yung insurance na yun. At kung gusto mo malaman kung bakit ko tinuturo yan, nako, mami, i-reveal ko na lang sa inyo. Last but not the least na lang, ito, ang pinaka-best niyan talaga kung bakit natin kailangan ng life insurance is because of what we call as business protection, inheritance protection. Ano ibig po sabihin? Lalo na kung meron na kayong mga properties, meron tayong tinatawag na inheritance tax or estate tax. Pag lumao kayo, may property kayo, ililipat nyo sa pangalan ng inyong mga tagapagmana, kailangan po ng pera. What if, kung wala po kayong perang na ikakash na ang mangyayari niyan, hindi itatransfer ng gobyerno at magkakaroon ng contestability period yan. At within the contestability period, pag hindi mo binabayaran yan, mag-a-accrue ng interest at pag nag-expire yan, anong pwede mangyari? Pwede nang i-share it ng gobyerno yung property, mawawala na yan sa anak mo at malilipat po sa kanila. The good news po with life insurance, once you have protection, it will cover yung mga taxes na wala ka nang iisipin at maipapamana mo na sa mga mahal mo sa buhay. Ngayon, marami ka bang natutunan? Pakitype lang naman kung ano natutunan mo. Okay. So, nadunggan na ninyo ang atong wealth coach, of course, si Chinky Tan, no? And isa na ako ni siya nagkita na migid one time. Actually, na ako ay picture ni Chinky Tan. Idol na ako kay ni siya. No? Idol na ako ni siya because daghan kay kog na-learn sa iya. And now, let's learn together about insurance. So, nakita na nato, nadungog na nato ang napulo benepisyo sa insurance nga mahatag sa atong life. And I hope nga ato ning hinay-hinayan og absorb, hinay-hinayan ang pagsabot. Kay once masabtan din nimo kung unsa ka importante ang insurance, I'm sure magdali jud ka maningkamot ka nga makakuha na gid kag isa ka policy, even magsugod ka sa gamay tungod kay nabaw-an na nimo kung unsa ka importante ang insurance sa atong kinabuhi. So kung gamay pang atong budget, we can start small. Ang importante nga makasugod na gid ta because once again, we don't know what lies ahead. We don't know kung paano sa kuhaon ang atong life back to him. So, kasi to magtigom, I'm sure makarelate mo ani bisan ako, and it's a long story to tell. I'm a businesswoman pero na down, na failure, na dapa. And now,
After gid ato nga panghitabo sa among life, I've tried my best to study unsa gyud ang industry nga makahelp sa atoa in case of emergency, in case mawad-an kag income, in case mawad-an og kinabuhi ang breadwinner, case mag-college na ang atong anak, in case ma-PWD ta dili na ta makapangita og kwarta. Sa ang industry nga makatabang nato? Only insurance company, insurance industry. And kung nangita ka, og if giingon ni Chinkitan, direct message me because I can help you or get you covered. See you soon.